Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, una sa lahat ay pasalamatan, dakilain, sambahin natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sambahin natin si Allah at pasalamatan natin siya sa kanyang mga biyaya na pinagkakaloob sa atin. Subhanallah, kung bibilangin lang natin yung biyaya ni Allah ay hindi natin kaya itong bilangin. Subhanallah. No, gaya nga ng sinasabi natin kanina, ako po yung papalit pansamantala sa mga masyayakh na nandito nagtuturo. Inshallah, wag na tayo magpaligoy-ligoy. Puntuhin na natin yung topic natin sa araw na to. Pero bago nga yun, meron akong mahalagang ibibigay o mahalagang babanggitin na siguro alam na rin po ng karamihan. Unang-una, ano nga po ba ang ibig sabihin ng akida? Ibig sabihin ng akida ay, kung itatranslate natin siya sa Tagalog, maaari natin sabihin na ito ay doktrina o paniniwala. O sa madaling salita, paniniwala po ito. Ngayon, paniniwala saan? Yung akida. Yung akida, yung akada yaqidu, ibig sabihin nun yung tali, tinali mo yung isang bagay, mahigpit na paniniwala sa isang bagay. Saan nga ba? Unang-una, imanu billah. Okay? Paniniwala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa malaikatihi. Paniniwala natin saan? Una-una, paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, wa malaikatihi. Sa kanyang mga anghel. Pangatlo, wa kutubihi. Sa mga aklat na ipinadala ni Allah. Sa mga aklat, maliban sa Quran, mayroon pong mga ibang aklat na ipinadala si Allah subhanahu wa ta'ala. Suhuf, Torah, katulad ng ganun. Wa rusulihi. Sa mga propeta, sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat paniwalaan natin yung kanyang mga sugo na ipinadala. Wa yaumil akhir. Yung araw ng pagbuhay muli o yung huling araw ng pagbuhay muli o yung kabilang buhay sa madaling kwento. At ang pinakahuli ay al-qadar. Imanu bil qadar. Syarrihi wa khairihi. Ibig sabihin, paniniwala natin sa qadar. Ibig sabihin ng qadar, yung ano po? Tadhana o itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito man ay mabuti at ito man ay masama. Ito po ibig sabihin ng paniniwala. Kung sabihin natin, akida. Tama? And then, babalikan natin yung una. Paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Imanu billah. Sino ba si Allah? Ang paniniwala kay Allah, ito po ay tinatawag na at-tauhid. Okay, doon na tayo sa tauhid. Tapos na tayo sa akida. Ngayon, yung paniniwala, special ay yung specific paniniwala kay Allah, ito yung tinatawag na at-tauhid. Ibig sabihin ng tauhid, wahada yuwahidu. Halimbawa ito, isang bagay, at isang bagay, ipinag-isa mo, pinagbukod-tangay mo siya, yun yung at-tauhid. Kaisahan, pinag-isa. Okay? Yun po yung ibig sabihin ng at-tauhid. Ngayon, ang tauhid, itinaksim o hiniwalay o binigyan ng mga scholar natin ng tatlo po. Okay? Ano-ano po iyon? Yung paniniwala, sabihin natin, yung paniniwala, pagbubukod tangi, paniniwala, ay nasa tatlo. Okay? Tapos na tayo sa akida, ngayon sa tauhid, ngayon sa tatlo na to. Ano pa yung una? At-tauhid, ar-rububiyyah. Okay? Pangalawa, at-tauhid, al-uluhiyyah. Pangatlo, at-tauhid, asma wa sifat. Masyaallah, hindi natin kailangan ituro. Sheikh, palitan mo. Hindi pa rin, pero hindi namin masyado maintindihan Okay po. yung kaulugan. Okay. Inshallah, ipapaliwanag natin sa abot natin makakaya. Una-una at-tauhid ar-rububiyyah. Okay? Ano nga po ba yung kahulugan ng at-tauhid ar-rububiyyah? Okay? Ang ibig sabihin ng at-tauhid ar-rububiyyah, mula sa salitang sa linguistic na meaning, ibig sabihin po ay Rabb. Panginoon, tagapangalaga at may-ari. Ibig sabihin ng Rabb o Murabbi, tagapangalaga
Yung ibig sabihin ng ar-rububiyyah sa linguistic na meaning. Pag sa Islamicong meaning, iba naman po yun. Ang paniniwala natin, ang rububiyyah at tauhid ar-rububiyyah, yung paniniwala natin sa kaisahan. Ito po yung translate ng tauhid ar-rububiyyah. Ang paniniwala natin o yung matatag na paniniwala natin sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagkapanginoon. Ano po ibig sabihin nun? Pinaniniwalaan natin si Allah subhanahu wa ta'ala na siya yung tagapaglikha. Ano ba yung gawain ng isang Panginoon? Diba? Yun yung paniniwalaan natin, yung kaisahan ni Allah sa kanyang pagkapanginoon. Halimbawa, si Allah yung lumikha ng lahat ng nilalang. Okay, siya yung tagapaglikha. Una-una, siya yung tagapaglikha. Pangalawa, nagbibigay siya ng buhay. Siya yung nagbibigay ng buhay. Ang anumang nilalang. Siya rin yung kumikitil. Bumabawi nito. Siya yung nagbigay, siya rin yung bumabawi ng buhay ito. Tapos, pinapaniniwalaan natin na si Allah subhanahu wa ta'ala na siyang tagapangasiwa ng lahat ng mga bagay sa sanlibutan. Yun yung paniniwala sa Islamiko. Na ibig sabihin ng rububiyyah, pinapaniniwalaan natin yung matindi o yung sinasabi natin na mahigpit na paniniwala sa kaisahan ni Allah na siya lang yung tagapaglikha. Na siya nasa kanyang pagkapanginoon. Yun po ibig sabihin ng ar-rububiyyah. At iba pa yung mga halimbawa niya. Siya yung naglikha ng langit at lupa. Yung mga gawain ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pinakilala niya yung kanyang sarili. Ito si Allah. Si Allah ay nag-iisa, walang katambal. Yun yung katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung pagpapakilala niya sa kanyang mga alipin. Okay? At anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala adillah min al-Quran? Sinabi niya, Allahu khaliqun kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Sa malapit ng kahulugan, si Allah, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah ang lumikha ng lahat ng bagay at siya ang tagapagpangasiwa nito. So yun yung ibig sabihin ng ar-rububiyyah. Siya yung mga gawain ni Allah. Ano ba yung mga gawain ni Allah bilang Panginoon? Yun yung paniniwala natin. Yun yung dapat yung paniniwalaan natin. Okay? At sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala, Kul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Amman yamliku as-sama' wal absar. Kanyang sinabi, sabihin mo o Muhammad, sino nga ba yung nagbibigay sa inyo ng kabuhayan mula sa langit at lupa? At sino yung may kapangyarihan na panindigan? Sino yung may kapangyarihan na mayroong pandinig at paningin? Was-sama' wal absar. Kasi yung paningin ni Allah hindi katulad ng paningin ng kanyang mga nilikha. Okay, yung pandinig ni Allah hindi katulad ng pandinig ng kanyang mga nilikha. Okay. Ngayon, yun lang yung sabihin na natin maikling pagpapaliwanag about sa rububiyyah. Okay? Ngayon may mga katanungan. Ano nga ba yung pagkakaiba? Malinaw na ba yung ar-rububiyyah? Paniniwala natin na si Allah yung tagapaglikha, siya yung tagapaglikha. Paniniwala natin sa kaisahan niya bilang Panginoon. Maliwanag na po yun. Okay, alhamdulillah. Guguluhin natin kunti. Paano? Ngayon, anong ibig sabihin ng at-tauhid al-uluhiyyah? Ibig sabihin, una-una, ang ibig sabihin ng at-tauhid ar-rububiyyah, paniniwala sa kaisahan ni Allah sa kanyang pagkapanginoon. Ang uluhiyyah, paniniwala sa kaisahan ni Allah sa kanyang pagka-Diyos. Naging magulo na. Panginoon tsaka Diyos. Kasi ibig sabihin ng Rab, Panginoon. Ang ila, uluhiyyah, mula sa ila, ay Diyos. Ano naman pagkakaiba po nun? Ulitin natin yung tanong. Ano yung pagkakaiba ng tauhid al-uluhiyyah, at-tauhid ar-rububiyyah, wal-uluhiyyah, wa asma wa sifat? Sino po yung may premyo po sabi niya? Sponsor. Okay, inshallah, unahin muna natin yung pinakamadali. Pwede. Unahin natin yung madali, yung paniniwala natin sa katangian ni Allah. Yung una yung asma wa sifat, kasi yung dalawang to parang medyo magulo eh. Kahit ako po, medyo naguguluhan nung una. Yung asma wa sifat, yung katangian ni Allah at saka yung kanyang mga pangalan. Paniniwalaan natin na si Allah ay may mabubuting pangalan at katangian.
Nabanggit sa Quran, sa hadith, at sa hadith, 99 names of Allah. Mayroon siyang 99 names. Pero hindi po nangangahulugan nun na 99 names lang yung pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At marami pa po siyang mga mabubuti na nababagay sa kanya ng mga katangian at mga pangalan. Okay? Ngayon tapos na tayo sa asma wa sifat mamaya na yun kasi papaliwanag naman ng mga susunod na. Parang binigyan lang natin siya ng overview lang. Kunting pagpapaliwanag lang para maintindihan natin itong rububiyya na to. Okay? Kasi yung pinaka-topic natin po ay si Tauhid ar-Rububiyya. Okay po? Ngayon, anong pagkakaiba ni uluhiyya at saka rububiyya? Yung isa, paniniwala sa kaisahan ni Allah sa kanyang pagkapanginoon. Yung isa, sa kanyang pagka-Diyos. Sa madaling pagpapaliwanag, ayaw kung si medyo nahihirapan, kasi ako nahihirapan magpaliwanag. Paliwanag lang natin ng mas madali, mas naiintindihan. Yung rububiyya, ibig sabihin nun, yung gawain ni Allah. Okay? Bilang Panginoon, yung gawain ni Allah. Mahalaga po ito. Kasi ito yung marami pong kumakalat ng mga akida. No? Mga iba't ibang mga paniniwala tungkol sa tauhid. Diba? Ulitin natin, ang rububiyya, paniniwalaan natin si Allah. Yung itong rububiyya, ito yung mga gawain ni Allah. Ang uluhiyya naman, paniniwalaan natin si Allah sa kanyang pagka-Diyos. Ibig sabihin, hindi natin siya bibigyan ng katambal. Ito naman, ang uluhiyya, gawain ng isang alipin. Okay? Ang rububiyya, gawain ng Panginoon. Ang uluhiyya, gawain ng alipin. Paano niya sambahin si Allah? Na hindi niya dapat bigyan ng katambal at sambahin niya sa kung paano niya ipinagutos. Sambahin niya kung paano niya ipinagutos sa Quran at sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Overview yun po yung pagkakaiba ng dalawa. Okay? Marami pang paliwanag kung ano yung pagkakaiba ng dalawa. Kasi ngayon, ang pangalawang tanong, mag-proceed tayo sa pangalawang tanong. Sapat na nga po ba? Sapat na ba yung tauhid ar-rububiyya upang makapasok tayo ng paraiso? Ha? May nagsasabi hindi. Sa inyo po. Tama po yun. May price. Ang sagot po, hindi po sapat yung magkaroon ka ng yung hindi sapat na tauhid ar-rububiyya. Paniwalaan mo lang si Allah sa kanyang pagkapanginoon, hindi sapat yun. Bakit? Ha? Mahirap. Mahirap talaga yung buhay. Hindi po sapat na paniwalaan natin si Allah na yung rububiyya lang ipaniwalaan natin. Bakit? Kasi yung mga pagano, yung mga mushrik, yung mga hindi naniniwala kay Allah, na hindi naniniwala sa walang pananampalataya, naniniwala din sila na si Allah yung tagapaglikha, na siya yung tagapagtustos, na siya yung nagbibigay ng ulan, siya yung naniniwala sila na ganun. Sa panahon ng mga Arab, sa panahon ng mga naniniwala po sila, tama di ba? Pero hindi sinasamba. Yun. Sinasamba nga nila, kaso lang may mga rebulto, may katambal. Wala sa kanila yung uluhiyya kung paano itinutos ni Allah, paano siya sambahin.